Bago natin simulan ang ating aralin ngayong araw, manalangin muna tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko akalain ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko akalain ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking panggalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas, magpakailanman. Aking kasalanan, tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Bago kayo umupo, pakiayos ang inyong upuan at pakipulot ang mga basura na inyong makikita. Wala bang lumiban sa ating klase ngayon? Mabuti naman kung sa ganun.
Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, atin munang balikan kung ano ang itinalakay natin kahapon. Ano ang ating itinalakay kahapon? Tama, ang ating itinalakay kahapon ay tungkol sa pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ano ang naging kontribusyon ng kolonisasyon ng Espanyol sa Pilipinas? Tama! Ang kontribusyon ng Espanyol sa Pilipinas ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo at pagtatag ng formal na edukasyon sa Pilipinas at marami pang iba. Bago natin formal na simulan ang ating talakayan, meron ako aktibidad na inihanda para sa inyo. Una ay hatiin ko ang klase sa 2 pangkat at magbibigay ako ng sobra na naglalaman ng letra. Ang bawat pangkat ay bibigyan ko ng 30 segundo upang masiayos ang mga letra na nasa loob nito. Ito ang mga sobre at ang iyong 30 segundo ay magsisimula na ngayon. Ito ang mga sagot. Ang susunod niyong gagawin ay kailangan niyong ihambing ang mga Amerikano at ang Pilipino. Ang bawat pangkat ay may isang magrepresenta ng sagot sa harap ng klase. Mahusay ang iyong mga sagot ay tama. Ano ang iyong napansin sa ating ginawang aktibidad? Mahusay, ang ating aktibidad ay tungkol sa mga Amerikano at mga Pilipino. Pangalawang tanong, ano ang napansin ninyo sa inyong mga sagot? Mahusay, ang inyong mga sagot ay may kinalaman sa pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Kaya naman ang ating tatalakayin ay ang pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ano-ano ang mga nabago sa lipunan sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas? Isa sa mga nabago ay ang pamahalaan. May 2 uri ng pamahalaan ang itinatag ng mga Amerikano sa Pilipinas. Isa dyan ay ang pamahalaang militar. Ang pamahalaang militar ay uri ng pamahalaan na ang layunin ay mapasuko ang mga Pilipinong gerilya sa panahong iyon at makapagdulot ng kapayapaan at kaayusan sa Pilipinas. Ang gerilya ay grupo ng mga kilusang Pilipino na tutol sa pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Pangulo ng US na si William McKinley, naitalaga bilang Gobernador Militar General si Wesley Clark. Nakasaad din sa pamahalaang militar na dinadakip at pinapatay ang mga gerilya kapag sila ay tumatanggi sa pagkilala sa mga pinuno ng mga Amerikano. Sunod naman ay ang mga patakarang pasifikasyon. Ang patakarang pasifikasyon ay ang mga batas upang masupil ang mga makadiwang makabayan ng mga Pilipino. Nakasaad sa mga batas na ito ang puspusang pagtugis at pagpapataw ng mga mabibigat na kaparusahan sa mga Pilipinong nagsusulong ng nasyonalismo. Sedition Law 1901 Act No. 292. November 4, 1901, ipinalabas ang pagpapataw ng parusang kamatayan o matagalang pagkabilanggo sa mga Pilipinong nangangampanya ng kalayaan mula sa United States. Ang mga rebeldeng Pilipino na ayaw sumuko at patuloy na nakidigma ay tinatawag na mga bandido at tulisan ng mga Amerikano. Itinuturing silang mga masasama sa mga Amerikano, bagamat sa mga Pilipino sila ay mga bayani na ipinaglaban ang kalayaan ng mga Pilipino. Brigandage Act of 1902. November 12, 1902, ipinalabas ang batas na nagbabawal sa mga Pilipino na magtayo o bumuo ng mga kilusang makabayan. Ang kilusan at samahang bayan
ay nagmimithing mag-aklas laban sa mga Amerikano. Reconciliation Act 1903. Ito ay kilala na parang zona. Ito ay presahang pagpapatira sa mga Pilipino sa mga kabayanan upang maputol ang tulong na pagkain at suporta sa mga gerilya na nasa kanayuan. Flag Law ng 1907. Idinatag noong August 23, 1907. Ang batas sa bandila ay pinagtibay ng Komisyon ng Pilipinas. Ito ay nagbabawal sa paggamit o paglalabas ng lahat ng bandila, banderitas, sagisag o anumang ginagamit ng mga kilusang laban sa United States, lalo na ang sagisag ng Katipunan. Ayon sa Batas Bandila, hindi pinahihintulutan ang pagwagayway ng bandilang Pilipino at ang mga simbolo at kulay na may kaugnayan sa unang republika. Ang sunod nating tatalakayin ay ang pamalaang sibil. Ano nga ba ang pamalaang sibil? Ang pamalaang sibil ay tinatag noong 1901 ng mga Amerikano. Ito ay ayon sa batas sa tinatawag na Susuk-Spooner at pinagtibay ng Kongreso ng Amerikano. Ayon dito ay binigyan ng kapangyarihan ang Pangulo ng Amerikano na magtayo ng pamalaang sibil. Ang pamalaang sibil ay formal na itinatag noong March 2, 1901. Si William H. Taft ang naging Gobernador General ng pamalaang sibil at iba pang kasapi ng komisyon ay naging kalihim na iba't ibang sangay na ehekutibo. Ang mga ehekutibo ay may tungkuling magpatupad ng mga batas. Ipinasa ng US Congress ang Spooner Amendment o tinatawag na Susuk-Spooner. Ang Spooner Amendment ay isang batas na nagbigay daan upang palitan ang pamalaang militar at patupad ang pamalaang sibil. Ito ay isang uri ng pamalaan na pinamumunuan ng sibilyan o mamamayan. Ito ay may layuning itaas ang demokratikong pamumuno kung saan ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga mamamayan. Nagsasaad din dito na ang kapangyarihan ng militar ay nasa ilalim lamang ng kapangyarihan ng sibilyan. Ang mga sundalo ay tinalaga upang protektahan ang karapatan ng mga mamamayan. Sa ilalim ng pamalaang sibil, ang pangatawang komisyon o Taft Commission tumayo bilang legislatibong sangay ng Pilipinas. Bagamat matatag na pamalaang sibil sa mga mapayapang lugar, ang pamalaang militar ay mananatili pa rin ipinatutupad ng USA sa iba't ibang bahagi ng koloniya. Maraming magagandang bagay ang nangyari sa panahon ng pamalaang sibil, lalo na sa ilalim ng pamahala ni Gobernador General Taft. Isa na rito ang pagpatibay ng Copper Act na mas kilala sa tawag na Philippine Bill of 1902. Ang Copper Act ay nagtakda ng pagbibigay ng mga karapatan sa malayang pananalita at pagpapahayag. Ito ang mga naidulot ng pamalaang sibil sa Pilipinas. Una, ang paggawad ng mga kaukulang karapatan maliban sa karapatang panghukuman. Pangalawa, pagtatalaga ng mga Pilipinong komisyon sa US Congress. Pangatlo, pagtatawag ng Philippine Assembly o Asembleya ng Pilipinas ng katawan bilang mababang kapulungan ng legislatibong sangay ng Pilipinas at pagpapanatili ng Philippine Commission o Komisyon ng Pilipinas bilang mataas na kapulungan ng legislatibo. At pang-apat, pangangalaga ng mga likas na yaman para sa mga Pilipino. Tandaan, ang Batas Sedisyon ay pinatupad upang sikilin ang kalayaan ng Pilipino sa pagpapahayag. Ang Batas Brigansya ay pinatupad upang supuin ang pag-aasa ng mga revolusyonaryong Pilipino na tinaguriang rebel o bandido. Ang Batas Rekonsentrasyon ay pinatupad upang ilipat sa ibang lugar ang mga residente ng bayan at lalawigang pinaniniwalaang pugad ng rebelding Pilipino. Ang Batas 1696 noong 1907 o Flag Law 1907 ay nagbabawal ng pagdidisplay o pagwawagayway ng watawat ng Pilipinas, gayon din ang mga simbolo at mga kagamitang nagpapahayag sa pagtutol ng mga Pilipino sa pamamalakad ng mga Amerikano. Makikita at mararamdaman ang epekto ng pananakop ng mga Amerikano sa sistema ng pampublikong edukasyon na itinayo dito sa bansa. Matapos mapasakamay ng mga Amerikano ang Maynila noong May 1898, sinimulan na ang pagtatag ng mga pampublikong paaralan sa Pilipinas. Sa simula, mga sundalong Amerikano muna ang nagsisilbing unang guro na kalaunan ay napalitan ng mga gurong galing sa Amerika. Ang pinakamalaking pangkat ng mga guro ay dumating sa Pilipinas noong 1901. Lulan ng barkong
Tomas. Itinalaga sa Manila at mga lalawigan ang mga gurong ito na binansagang Thomasides. Ano-ano nga ba ang mga pagbabago ng sistema ng edukasyon sa panahon ng Amerikano? Itinatag ng mga Amerikano ang mga patakarang kooptasyon. Bago natin talakayin kung ano ang mga patakarang kooptasyon, alamin muna natin kung ano ang kooptasyon. Ang kooptasyon ay ang sapilitang maging bahagi ng grupo o pangkat. Ipinatupad ang patakarang kooptasyon upang tanggapin agad ng mga Pilipino ang pananakop ng mga Amerikano sa ating bansa. Mayroong 5 patakarang kooptasyon. Una ay ang pagbabago ng sistema ng edukasyon. Pangalawa ay ang pagbubukas ng mga paaralang pampubliko. Pangatlo ay ang pagtatag ng mga kolehiyo at universidad. Pang-apat ay ang kalinisan at kalusugan. At panghuli naman ay ang pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon. Sa larangan ng edukasyon, nagkaroon ng malawakang pagbabago sa sistema. Kabilang ang pagbubukas ng mga paaralang pampubliko, pagtuturo sa wikang Ingles, at pagtatag ng mga kolehiyo at universidad. Layunin ng edukasyon ang maging mabuting mamamayan, pagpapalakas ng kaalaman sa demokrasya, at pagpapalaganap ng kulturang Amerikano. At ngayon, ito ang mga itinuro ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Una, paano maging mabuting mamamayan? Ang konsepto ng pagiging mabuting mamamayan ay itinuro ng mga Amerikano upang palakasin ang komunidad at maiangat ang antas ng pamumuhay sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng kanilang adhikain na magkaroon ng maayos at organisadong lipunan. Pangalawa, karapatan at tungkulin sa pamahalaan. Ang pagtuturo ng mga karapatan at tungkulin sa pamahalaan ay naglalayong magkaroon ng makatarungan at demokratikong lipunan. Ito'y bahagi ng kanilang hangarin na magkaroon ng transparent at partisipatibong pamahalaan. Pangatlo, binigyang diin ang sistema ng edukasyon ng mga Amerikano ang wikang Ingles. Ang pagbibigay diin sa wikang Ingles sa sistema ng edukasyon ay naglalayong mapalakas ang internasyonal na komunikasyon at mabuksan ang mga oportunidad sa globalisadong mundo. Ito rin ay naging paraan upang maisalin ang kanilang kultura at kaalaman sa mga Pilipino. Pang-apat, kulturang Amerikano. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng kulturang Amerikano, nais ng mga Amerikano na ipakilala ang kanilang mga tradisyon, paniniwala at pamanang kultural sa Pilipinas. Ito'y bahagi ng kanilang hangarin na palawakin ang kanilang impluensya at makabuo ng mas malapit na ugnayan sa mga Pilipino. Pang-5, talambuhay ng mga bayaning Amerikano. Ang pagtuturo sa mga talambuhay ng mga bayaning Amerikano ay naglalayong magbigay inspirasyon sa mga Pilipino at magturo ng halaga ng dedikasyon, sakripisyo at liderato. Ito rin ay paraan upang magpapayabong ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Pang-6, pagmamahal sa produktong gawa sa US. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng pagmamahal sa mga produktong gawa sa Amerika, nais ng mga Amerikano na palakasin ang kanilang ekonomiya at impluensya sa Pilipinas. Ito rin ay naglalayong magkaroon ng positibong imahen ang kanilang bansa at produkto sa isipan ng mga Pilipino. At ngayon, dito naman tayo sa pagtatag ng mga kolehiyo at universidad. Una, Paaralang Normal ng Pilipinas or 1901. Itinatag ang bilang tugon sa pamangailangan ng bansa para sa mga guro na may mataas na kalidad ng edukasyon. Ang pagtatag nito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa profesionalisasyon ng pagtuturo at pagpaplano para sa malawakang edukasyonal na layunin. Pangalawa, University of the Philippines or 1908. Ang pagtatag ng UP ay nagpapakita ng ambisyon ng kolonyal na pamahalaan na magkaroon ng sentro ng mataas na edukasyon para sa mga Pilipino na nagbibigay ng mga oportunidad sa larangan ng angham, sining at iba pang disiplina. Ito rin ay nagsilbing simbolo ng pagsasarili at pag-unlad ng intelektual na kakayahan ng bansa. Pangatlo, National University or 1912. Ang pagtatatag ng National University, dating Kolehiyo Filipino, ay nagpapakita ng pagtanggap sa pangangailangan ng mga Pilipino para sa mataas na edukasyon sa iba't ibang larangan.
Ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga kabataan na makamit ang kanilang mga pangarap at magtagumpay sa kanilang mga karera. Pang-apat, Centro Escolar University or 1932. Ang pagtatatag ng CEU, dating Centro Escolar de Señoritas, ay nagpakita ng pangangailangan para sa pagpapalakas ng edukasyon para sa kababaihan. Ito ay nagbigay ng oportunidad sa mga kababaihan na makamit ang mataas na antas ng edukasyon at magkaroon ng pantay na akses sa mga oportunidad sa trabaho at liderato. Pang-lima, Philippine Women's University. Ang pagtatag ng PWU nagpapakita ng dedikasyon sa pagsusulong ng edukasyon para sa kababaihan sa Pilipinas. Ito ay nagbigay ng ipasyon para sa mga kababaihan na magkaroon ng malalim na kaalaman at kakayahan sa iba't ibang larangan. Nagbibigay sa kanila ng kakayahan na makibahagi sa pag-unlad ng lipunan at ekonomiya. Tinatag ng mga Amerikano ang lupon sa kalusugan ng bayan, Board of Public Health 1901. Nagtayo ng ospital at klinikal pampubliko sa ating Pilipinas at nagkaroon ng makabagong kagamitan at mga gamot. Isa sa pampublikong ospital na naitayo noon ay ang Philippine General Hospital. Laki ang pagbabago sa kalusugan at pag-uugaling kalusugan sa Pilipino. Natuto sila ng wastong pang-uugali sa kalinisan, sa pagkain at sa sarili. Nasugpo ang mga makabagong gamot, ang pangkalat na nakakahawang sakit. Bulutong at kolera ang sakit na lumalaganap sa ating bansa noong panahon ng Amerikano. Board of Public Health ang organisasyon ng gobyerno na tumutulong sa epidemya sa ating bansa. Public General Hospital ang ospital na itinatag ng mga Amerikano na isa sa naging solusyon ng mga may sakit ng mga Pilipino. Bilang mga kabataan, paano mo maipapaliwanag ang nangyari sa Pilipinas sa panahon ng kolonisasyon ng mga Amerikano? Mahusay! Ang inyong mga sagot ay tama. Ano-ano ang naging epekto ng pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas? Mahusay! Ang inyong mga sagot ay tama. At ngayon mga bata, upang masuri ang inyong pangunawa sa aming itinalakay, meron kaming inihandang pagtataya para sa inyo. Panuto, ilagay ang T kung ang pangungusap ay tama at M naman kapag ang pangungusap ay mali. Meron kayong 5 minuto upang sagutin ito. Sa inyong takdang aralin, sagutin ang mga tanong na hindi bababa sa 4 na pangungusap at isulat nyo ito sa inyong kwaderno. Una, ano ang naging kontribusyon ng mga Amerikano sa pag-unlad ng Pilipinas? Pangalawa, ano ang mga nabago sa Pilipinas sa pamamahala ng mga Amerikano? Pangatlo, bakit mahalagang maunawaan ang nangyari sa panahon ng kolonisasyon ng mga Amerikano sa Pilipinas? Ang pamahalaang militar ay nagpatupad ng mga batas na nagbabawal sa kalayaan ng pagsasalita at pagkilos ng mga Pilipino tulad ng Batas Sedisyon, Batas Brigandage at Batas Reconstruction. Samantala, ang pamahalaang sibil ay naglalayong itaas ang antas ng demokrasya sa bansa at nagbibigay ng karapatan sa edukasyon at kalusugan sa mga Pilipino.